Alam nyo, kung tutusin, napakadali lang naman magawa ng paraan para maging maayos ang ating bansa. Sa nakikita ko lang, lalong-lalo na ang gulo dyan sa Senado. Ito yung kung si BBM talagang magiging decisive lang siya sa kanyang mga desisyon, lalong-lalo na sa pagpapanagot diyan sa mga senador na ang dami-daming katiwalian. Kaya lang hindi ganoon ang nangyayari. So kaya tayo bilang isang bansa nalulugmok sa mga ganitong gulo. In fact yung balita tungkol sa kaguluhan sa Senado, lalong-lalo na yung pagtakas ni Senator Bato, naging international news yan kahit narito sa Japan nabalita yan sa isang TV channel dito. So ganun na katindi at kagulo at kagarapal ang mga pangyayari at nangyayari diyan sa Senado. Ngayon, etong 13 senador, actually 5 lang diyan ang originally member ng sindikato o mga DDS senators. The rest, yung 8, mga illegitimate syndicate members lang yan Kumbaga, sampid lang sa original na sindikato diyan sa Senado. Kumbaga, sumabit sila kasi nga may kanya-kanya silang personal interest. At may mga kasong kinakaharap yung iba, lalong-lalo na sa flood control scam na nangyari at na-expose nung nakaraan na walang ibang nag-expose kung hindi si PBBM. Ngayon, just imagine yung 8 sa 13 nagpapakontrol sila sa galaw, kilos at mga proposal mga bad proposals ng 5 na original na member ng sindikato diyan sa Senado. Sino ba yung 5 na to? Of course, yan si Alan Peter Cayetano, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Amy Marcos at si Robin Padilla. Yung mga yan, mga wala na talagang pag-asa yan. Mga DDS yan. Kumbaga sa halaman o sa puno, talagang ang lalim na ng ugat niyan sa sindikato. Pero itong 8, sumabit lang ito kasi nga, yun nga, katulad ng nasabi ko kanina, may mga personal interest tong mga to. May mga sabit din. Kaya sumusugal sila na baka sakali sa 2028 nasa panig na ng mga Duterte ang kapangyarihan. So malilinis yung kanilang mga anomalya. So 100% naman yan Pero sana lang magising itong 8 na sumabit lang diyan sa original member ng sindikato sa Senado. Well, payo ko lang dito kaya sa mga ito, sa mga sumabit lagi yung tatandaan yung salitang big o yung malaki yan ay marami dyan ang allergic sa salitang yan, katulad ni Digong di ba? Mga big time drug lords, so wala siyang napakulong walang nahuli. Allergic siya dyan sa salitang big pero yung mga small ones, of course baliwala sa kanya yan. Si John Wick, di ba, salitang big, allergic din siya dyan di ba, wala naman siyang napakulong na big time criminals, lahat nakalaya. Yung mga small ones, yung mga nakahubad, mga hubad baro sa kalye, yun, nahuhuli niya. At eto nga, sa ombudsman, si Ombudsman Boying Rimulya, so far, wala pa namang big fish, na nahuhuli yan. Sinasabi niya lang, nasasampahan ng kaso, ganun-ganun lang, yung sinabi niya nga, December pa lang, di ba, may makukulong na. So wala naman. Kaya itong 3, na mga big time big fish na na-involved diyan sa flood control scam, huwag kayong mag-alala. Mga big kayo So malamang at sa malamang 99.9% hindi kayo makakasuhan. Mga allergic yan sa big So kaya sana may mas masana kayo.
You are just illegitimate, no, members of the syndicate. So baguhin nyo na yung pananaw nyo. So big kayo, big fish kayo. So malamang walang mangyayaring kaso sa inyo, walang maisasampa. At kaya Loren Legarda, no, of course yung anak mo, sangkot, no, sa anomalya diyan sa solar something, no, at bilyon-bilyon piso yan. Malamang wala rin maikakaso yan kasi nga big di ba? So for the sake of the country, pumalig na kayo doon dito sa tama, no, na para maituwid, no, etong kinasasadlakan, para maisayos, no, itong kinasasadlakang gulo ng Senado sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano. Ilaglag nyo na yan. Yung taong yan, wala nang pag-asa yan. So, kumbaga, talagang nakaukit niya yata sa tadhana yung taong yan, no? Yung pagiging traidor, sinungaling, at pagiging kampe sa masama. Yan. So, iwanan nyo na yan. Tong si Camille Villar at saka si Mark Villar, mga big kayo. So, malamang at sa malamang, wala ring maikakaso sa inyo. Kasi nga, yun nga, allergic Allergic yung, parang allergic yan si Boying Rimulya sa mga big, mga Rimulya. So, ganon.